pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Sa lahat ng ginawa ko, tanggap pa ba ako sa bahay mo? Kasi ang conversion experience, hindi lang sa atin eh. Grasya yan eh, biyaya yan eh. Lahat tayo binibigyan ng ganoong biyaya. Pero lahat ba makakarinig? Lahat ba ay tutugon doon sa pagkatok ng Diyos? Malinis ang gumawa ng tao. Talagang magbabagong buhay na ako. Ang proseso ng pagbabagong buhay, may kinakailangan daanan tayong krisis. Kaya yung conversion ay kalimitan, parang nasabi na panunumbalik ko doon sa pagkatao ko na hinahanap ko pero parang nawala. Bagong buhay, mga kwento ng pagbabago ngayong Huwebes Santo alas 3 ng hapon. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. I was sleeping with 5 women a day. I was so addicted to sex. Hindi ako nakakaramdam talaga ng takot. Hindi man lang ako nakukonsensya kasi nasa isip ko noon, pera na naman pang. Parang kinamuhian ko lang hindi ang magkaroon ng isang pamilya. Bago mag-umpisa talaga ang proseso ng pagbabagong buhay, may kinakailangan daanan tayong krisis para mayanig tayo, para testing tayo. Karanasan din ng panunumbalik ko sa pagkat na hinahanap ko pero parang nawala. Jesus Christ, just allow me to go safely. Talagang magbabagong buhay na ako. Lahat ng mga ginawa ko, pinagsisisihan ko na. Lord, I'm so tired. I wanna go home. Pagsabihin natin conversion sa perspektibo ng ating pananampalataya, ibig sabihin itong pagbabago ng puso, pagbabago ng ugali, pagbabago ng pag-iisip. No? Pero pag sinabing pagbabalik loob, meron kang binabalikan. At ang unang binabalikan mo ay ang sarili mo, yung tunay mong sarili. Kaya yung conversion ay kalimitan, karanasan din ng panunumbalik ko doon sa pagkatao ko na hinahanap ko pero parang nawala. Pero yan, ayon sa pananampalataya, ay pagbabalik sa Diyos. Kasi ang pagtuklas muli sa Diyos at pagtuklas sa sarili, kalimitan magkasamay. Sa Biblia, ang ginagamit nilang salita ay metanoia. No? At pag sabihin mong metanoia, dalawang bahagi yun. No? May turning away from, tatalikuran mo isang bagay, tatalikuran mo ang kasalanan at haharap ka sa Diyos. Meron kang talagang bibitawan. Meron kang tatalikuran sa sarili mo, sa buhay mo, sa mga gawi, sa mga ugali, sa mga nakamihasnan. Bibitawan yun. Pero hindi sapat yun. Kasi nakabitaw nga ako, pero baka wala naman akong hinahawakan. Hindi pa buo ang conversion. Nagiging buo ang conversion kung meron naman akong bagong buhay at bagong pagkatao na kinakapitan at niyayakap. Ang conversion hindi basta-basta nangyayari. Hindi ito katulad ng papalitan mo ang sapatos mo or magbabago ka ng damit or papalitan mo mas malalim. No? Ang unang-unang magbabago ay pagbabago ng perspektibo, no? Yung pananaw ng tao, yung punto de vista. Meron tayong makikita na hindi natin nakikita noon. Meron tayong natatanto na hindi natin natanto noon. I met my wife. I was in the middle of my 17 years old. I am a BMX rider. We do exhibitions. We do shows. So a friend of mine invited us, our friends, to have a show in a fiesta.
ang unang nakakita yung friend ko. Sabi niya, bro, cute to. So ako ngayon, yeah, pwede na. Pero I was challenged. Sabi ko, teka lang, gusto ko makilala to. Kasi cute, crush ng barkada eh. Kailangan ako yung mauna. Invited her out, and then we started dating. During those times, it's a mass date. It's a simba. Simba tayo, and then let's go out. So, nagsimba kami, and then dinala ko siya doon sa tambayan namin ng BMX. Kung saan kami naglalaro. Of course, para iyabang ko na, hello, dala ko na si cutie girl. And that was the time. Sila pag-usapan natin sa atin. And from that time, a month after, we started living together. Imagine, a 16-year-old girl and a 17-year-old boy living together. It's just like a bahay-bahayan. And I'm the father and the mother. We saw ourselves nagtatakbo pa sa bahay, nagkakabulan. At talaga kaming mga bata na naglalaro. Actually, pregnant na siya dun sa aming eldest daughter. Ano? Ano ba yan? Parang nagpakaibahayan naman kayo? Hindi, anak. Kung siya ang asawa mo, mamaya makunang ka rin eh. Pahilo na kayo. We lived it together for 2 years. During those times, ang dami na namin problema. Dumating na yung point na di pa rin ako tumigil sa pag-BMX and with my friends, barkada. Kasama pa rin yun kung ano yung lifestyle ko noon. Diretso pa rin, tuloy pa rin. Even na magkasama na kami ni Yoli sa isang bahay. I had relationships also with other women. But during those times, umuwi ako, the same thing. Pero iba na yung away namin. Yung dating naghahabulan, nagkikilitian, nawala na yun. Napalitan na ng sigawan yun at bubugan. Ano naman, Yoli? Tingnan pa ako sa labas Pag niyo wala nagbukas ng pinto. Eh bakit basan ka na naman ng galing? Lagi ka na lang ginagabi ng uwi. Ano mo bang naghihintay kami dito ng anak mo? Ha? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kanina pa kita hinihintay. Ingay mo! Sobrang ingay mo! Ganon! Kailangan ka namin na anak mo! Napapagod na ako! Nandito lang ako sa loob ng bahay! Ikaw lang Sa lahat na ayaw ko, hindi na ganun. Napakasaya ka! Walang iya ka! Puro ka daldal! Puro ka daldal! Bakit? Sino ba Nakakaindi ka! Nakakaindi ka! Bakit ikaw? Yung pinagbago mo... Tama na! I thought that beating her up would make her stop nagging. Dito ka! I was dragging her from our stairs up. Hatak-hatak ko siya sa buhok. I was cursing her. I was even telling her words that I can't even imagine that I will be saying. That my mom is a very prayerful woman. Kinuha niya si Yoli, hinatid niya sa bahay nila at isinusole sa mga magulang niya. Na sinabi ng nanay ko na sinusole ko na po ang anak niyo kasi binubugbog ng anak ko. Pero sa hindi ko alam na reason, si Yoli bumabalik sa bahay. Umabot pa yon, dumating pa yung punto na nagkaroon pa kami ng second daughter. Yoli! Ano ba naman to? Ba't hindi mo bukas ang pinto? Meron ako kasing attitude na I'm like a firecracker. Na pag sinindihan mo yung mitsa, dire-diretso, you can't control it until it bursts. Magbago ka naman! Pagod na ako sa'yo! Ikaw ang magbago! Tumigil ka! Dito! Dito ka! Dito ka! Sumigaw! Dito ka! Sumigaw! Pagod na pagod ako sa pagbabay dahil alam mo, simula bago mo ako pakasalan, alam mo yung mga ginagawa ko, di ba? Ano yung inaangay mo, ha? Ha? Anong sulit ka natin? Na magaling ka? Na magaling yung asawa? Wala ka nang pakinabang! Wala ka nang pakinabang! Wala ka nang pakinabang! Wala ka nang pakinabang! Sila kayo! I got this monoblock chair, plastic chair of my daughter, eldest daughter. And minasa ko yun sa kanya. Apat yun. So I got the other one. And then, naubos yung app. She was like a ragdoll, being kicked around in the corner of our house. And begging me na, tama na. It went on and on hanggang nagkaroon pa kami ng third baby.
So, tuloy pa rin ang bugbugan and Yoli was really, yung attitude niya is just like, mahal ko lang talaga si Monty. Umabot ng 15 years. Okay lang. Nasaan nanay niyo? Wala pa po si Mami. Nasaan yung kapatid mo? Asa si Mitch? Hindi ko po alam. Anong hindi alam? Mitch! 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 Daddy? Ito, Mitch, sino ba yan? Ba't kayo nagkukulang dito? Of course, father, kahit gano'n ka sira ulo, pag nalaman niya gano'n, mag-flare up. So, nag-flare up ako. Napagbalingan ko ng galit ko was my eldest daughter. Napagbalingan ko siya kasi ikaw dapat yung nagbabantay sa mga kapatid mo. Bakit mo pinabayaan? So, doon ko nabaling yung galit ko. Sinaktan ko siya ng todo. Sakto nung dumating si Yoli. Galing siya sa labas, dumating si Yoli. Nakita niya yung nangyayari. Umaawat siya, pero hindi niya na ako maawat. Ginawa niya, pinatakbo niya na yung anak ko na panganay sa bahay ng boyfriend. Since neighbor lang naman. Hinayaan niya na lang doon. Para lang tumigil. The day after, I found out that they left home. During that time, it was... Kasi bumabagyo ng time na yun. Bumabagyo, brown out. It was like walang ilaw sa pating pitch black. Narinig ko yung hampas ng hangin, yung bagsak ng ulan, sa yero. Sobrang dilim na nakikita ko lang na ang bukas lang na ilaw was yung sigarilyo kong nakasindi. Na ang buong paligid, napakadilim. Na ang buong paligid, tahimik man, pero parang na akong sinisigawan. Nakakabasag yung katahimikan. Na nakita ko yung sarili ko na tinatakpan ko yung ulo ko ng unan. Yung oras na yun yung pinaka malungkot na araw sa buhay. Doon ko naramdaman kung ano yung mag-isa. Nawala lahat. Nawalang liwanag na nakikita. Kahit sa kinabukasan ko. The day after, I found out that they left home. I felt alone. I felt so down and depressed. But I told myself, di ba ito yung hinahanap mo? Di ba this is the freedom that you're looking for? Sabi ko, let's stop this crap and let's have a fiesta. I got worse and worse and worse. Up to the point that I was sleeping with 5 women a day. And I was so addicted to sex that I can't live my life. I can't live a day without having sex. Smoking, sobra, I can't even finish like 2.5 to 3 packs a day. And maybe half case of beer a day. I was trying to kill myself. Sabi ko, mamamatay na ako masaya. Yung pag-BMX ko nag-level up. So I bring athletes to international events. I received an email from the Korean organizers that we need to fly to Korea because we were given a free invitation and accommodations to a competition there. But it came late.
imposible na kami makapag-avail ng visa. Next, Monty. Sabi ko, sige. Gloria. Mag-apply na rin ako ng visa. So, apply ako ng visa, but I wanted the visa overnight. I really need a visa tomorrow. What? Yes, You want ma'am. a visa tomorrow? Yes, ma'am. It's urgent. Are you crazy? No, ma'am. Sabi nila, imposible yun. Overnight eh. Presidente lang ng Pilipinas ang nabibigyan nun. So, binigay ko pa rin. Then when I was on my way home, I started talking to myself. Ano ba nangyayari sa buhay ko? And then I felt, suddenly, I was so tired. What I can say, pagod ako spiritually. Sabi ko, parati na lang bang competition ng buhay ko? Kailangan ba parati na lang na pagkatapos ng isang babae, kailangan mas better na babae yung makuha ko? Sabi ko, Lord, pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Lahat ng ginawa ko, tanggap pa ba ako sa bahay? Pero sabi mo, di ba, tawad, patatawarin mo. Sabi ko, Lord, can you give me a sign na pinauuwi mo na ako? If you can give me a visa overnight, ibig sabihin, pinauuwi mo na ako. The following day, nakalimutan ko na lahat yun. Pero pumunta pa rin ako sa embassy, not expecting for a visa. Binuksan ko yung passport ko, and there it was, the visa. Nung makita kong gano'n, sabi ko, tumingin ako sa taas, sabi ko, Lord, pinauwi mo na talaga ako. No? So nakaalis kami, punta kaming Korea. Pagbalik ko, iba na. Nakita ko yung sarili ko nagsisimba na araw-araw. And of course, I learned how to go to confession regularly and take the communion every day. Tapos, I internet quotes. Tapos, I saw this spam inviting me to listen to this named Bo Sanchez. Sabi ko, Bo Sanchez, nakikita ko to sa billboard dito sa EDSA, sa San Carlos Seminary. Boring buhay nito eh. When I attended my first prayer meeting, I saw and I felt the love of God in that prayer meeting. Sabi ko, I think this is my home. This is the community for me. I crave to serve and to serve and to serve and to serve. Sabi ko, Lord, thank you. Really, really thank you for leading me to your home. Kaya lang, Lord, si Monty, hindi lang naman si Monty eh. Monty is Monty and Yoli. Eh, paano yun eh? Galit na galit si Yoli sa akin. During the consecration, I always say, Lord, ikaw na bahala kay Yoli. Every day, Lord, ikaw na bahala kay Yoli. Bakit ba all of a sudden biglang gulo yung namin ko sa anak natin? Hindi ko maintindihan. Basta, that day, I just felt na namiss kita. Kaya yun, hindi ko yung number mo. Sorry sa lahat ng nagawa ko before.
Alam mo, akala ko dati ang buhay ganun lang. Pasensya ka na kasi ang nagawa ko. Sorry. But whatever pain I caused you, I hope you can forgive me. Really. I was trying to tell her na I'm a changed man. This is me now. Wala na yung dati na... Kasi may fear pa rin siya eh. Pero as I was talking and talking and talking and talking, dun niya na napapansin unti-unti. Tapos, iba na yung way of speaking ko. Iba na yung way of telling her things. Napakagaan. It was just para akong may malaking backpack na in-unload ko. Ako po si Ana, 25 taong gulang. Ako po si Sarah, 19 years old. Yung kanyang doubts, nawala na. That, na-convince na siya na totoo na nga yung change na nangyari. And pati siya, yung change, yung kanyang anger, at saka yung kanyang thoughts about the past, slowly, nag-meltdown. Pinag-uusapan namin yung nakaraan na lalo na pag pinapakita na yung mga pictures namin ng mga kasal, mga wedding pictures namin, nagtatawanan sila kasi, Papa, bakit naman ganito yung itsura mo? Buti nagustuhan ka ni Mama. Na yung mga nakaraan, tinatawanan na lang namin. Hindi naman nakakain kasi. Really, it was a roller coaster ride. Pero hihinto rin yung roller coaster. And you will realize that there's really hope. And there's really light at the end of the tunnel. Aaminin ko, ang dami kong temptations every day. Pero ang parati kong sinasabi, pag andyan ang temptation, ang parating lumalabas sa bibig ko, Lord, I love you more than what it pleases me. Lord, mas importante ka sa nararamdaman ko at makakapagbigay ng ligaya sa akin. Bigla nilang mawawala yung temptation. Na-realize ko that everything that God gave us, may purpose lahat. Bakit nangyari yung buhay kong yun? Para magbigay ng pag-asa. Gamitin yung nangyari sa buhay ko para ipakita sa mga tao, may pag-asa pa pala ako. May pag-asa pa pala na bumalik yung saya at hindi tayo nabubuhay para sa atin lang, na nabubuhay tayo para sa ating lumikha. It's not all about us. It's all about Him. Kadalasan, bago mag-umpisa talaga ang proseso ng pagbabagong buhay or ugali or conversion, may kinakailangan daanan tayong krisis para mayanig tayo, para magising tayo. Sa palagay ko, yung kanyang pagkapagod, yung sabi niyang, Lord, gusto ko na umuwi. No? Yung karanasan ng powerlessness, hindi ako masyadong naniniwala sa sign. No? Dapat hindi ganong tumingin sa labas kung hindi tumingin sa sarili. Sa palagay ko, hinog na siya eh. Andun na yung pagkadesperado niya, lungkot na siya, mag-isa na siya. No? Kaya yung dumating yun, sinabi na lang niya siguro na, ito ang sign na magbabagong buhay ako. At yun ang isang punto ng conversion. Kung talagang walang-wala tayo, at wala tayong mapuntahan at hindi tayo pwedeng makaasa sa iba at hindi din tayo makaasa sa sarili natin,
lalapit at lalapit tayo sa Diyos. Naaalala ko yung pagbabalik loob din ni San Agustin eh. Kasi hindi masyadong madrama yung pagbabagong loob ni San Agustin eh. Nagbagong buhay siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos eh. No? At may sinabi siya, ang ganda yung sinabi niya, Panginoon, kayo ang naglikha sa amin. No? At ang hindi mapapalagay ang aming puso't kaloob at hanggang mapalagay ang puso namin sa inyo. No? Yun ang naging buhay ni Monty eh. Talagang ligaw eh. No? Pero yung lumapit siya sa Diyos, yun ang nagkaroon siya ng pagkakataon magbagong buhay.